What's up yo? Today ituturo ko sa inyo kung paano sundan ang mga notation na nakikita nyo sa mga algorithms na sinusundan nyo. So let's start. Mag-i-start tayo sa mga moves na kadalasang ginagawa ng mga nagsisolve hanggang sa mga notations na hindi naman kadalasang nandun sa algorithm. Ang una natin ay U. So pag U, i-move nyo lang siya ng ganito. Tatandaan niyo yan. Pag U prime naman, or yung merong dash sa ibabaw, ay kabaligtaran lang siya ng U. So ito ang U at U prime. Kapag R ay pataas, pagka L ay pababa, tapos pagka R prime pababa, pag L prime pataas. Opposite lang sila. Pag F naman ay yung front ang gagalawin nyo. Itong right side na to, ang ibababa nyo. So, yan o, L ay F. Kapag ka naman F prime, pag ganito. So, F, F prime. Kapag ka naman B, is yung back. So, tataas yung itong part niya to, tapos back, babalik nyo siya. Kapag B prime. Kapag M moves naman, ibig sabihin nun, yung middle ang gagalawin nyo. So, sa M na normal move, itong gitna, pababa. Pagka naman M prime, pataas yung move ng gitna. Then, kapag E ay ganito, papunta sa right, E. Tapos pagka E prime, pabalik. Kumbaga, pa left side naman siya. Kapag S naman, itong nandito naman sa gitna na to. So, pag S, ganito. Tapos pagka S prime, pag ganito. Pero hindi na ito kadalasang ginagamit. Sa pag-handle naman ng Rubik's Cube, merong X, Y, and Z. Pag X ay pag ganito. So, ganito na yan siya isa-solve. Kapag ka naman ay Y, ganito mo siya isa-solve. Pag ganito, kumbaga, ganyan. Tapos, yan, mag-solve ka na. Pagka naman Z ay ganito. Ganito ka mag-solve. So, kung susundan nyo itong notation na ito ang kakalabasan niya. Dahil dyan, mas makakapag-solve na kayo ng Rubik's Cube ng mas madali kasi mas masusundan nyo na yung algorithm na nakalagay sa screen. Yun lamang. Salamat!